Channeling your energy. Your soul calls here. Cancer, 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 Sun, Moon at Rising. Bago ang lahat, kunin natin ang unang energy ngayong week na to. At ang energy, may isang energy dito na parang matagal mo nang iniisip kung paano magiging maayos ang lahat. Hindi lang ikaw ang iniisip mo. Kapag pera ang usapan, parang automatic kasama sa iniisip mo kung paano maapektuhan ang mga taong mahal mo. At ang malakas kong nararamdaman dito, may value sa'yo ang stability. Hindi ka basta naghahanap ng pera para lang may pera. Gusto mong may sapat para makapagbigay, makapagplano, makapagbayad ng kailangan at higit sa lahat, hindi ka kinakabahan sa susunod na gastusin. May family energy rin na nagsasabing may mga bagay na mas gumagaan kapag hindi mo inaako ang lahat. Cancer, kung ikaw to, resonate ka lang. Kunin mo lamang ang mensaheng para sa'yo. Hindi kailangang lahat ng sasabihin ko ay tumugma sa buhay mo. May nakikita akong family situation na mas nagiging kalmado kapag may isang bagay na napag-uusapan ng maayos. Pwedeng tungkol ito sa pera, responsibility sa bahay, isang desisyon ng pamilya, o kung sino ang dapat umako ng isang particular na obligation. At alam mo, Cancer, minsan ikaw yung taong kahit pagod ka na, iniisip mo pa rin, paano sila? Pero dito, parang pinapaalala sa'yo na hindi sukatan ng pagmamahal ang kung gaano karami ang kaya mong isacrifice. Sa money energy naman, hindi ko nararamdaman na dapat kang maging padalos-dalos. Mas bagay sa'yo ngayon kung maingat, praktikal at malinaw na paghawak sa resources. Tingnan mo kung saan talaga napupunta ang pera. May possibility na may bagay kang patuloy na ginagastusan dahil nakasanayan mo na. Hindi na pala ganun kahalaga sa present situation mo. At may isang magandang energy dito tungkol sa support. Pwedeng may taong handang tumulong, magbigay ng advice, mag-connect sa'yo, o simpleng maging emotional support habang inaayos mo ang financial side ng buhay mo. Hindi ibig sabihin na iasa mo sa ibang tao ang buhay mo, ha. Ang pakiramdam ko, mas tungkol ito sa hindi mo kailangang gawin lahat ng mag-isa. May lesson din tungkol sa pagpapahalaga kung ano ang mayroon ka ngayon. Kahit hindi pa perfect ang finances, may mga bagay sa buhay mo na hindi dapat maliitin. Isang taong nandyan, isang tahanang nagbibigay sa'yo ng pahinga, isang opportunity, isang skill o kahit isang maliit na source of income na pwedeng paluguin. At Cancer, may napakagandang reminder sa energy mo. Kapag alam mo kung ano ang tunay na mahalaga sa'yo, mas madali mong malalaman kung saan dapat mapunta ang pera, oras, at effort mo. Kaya kung nitong mga nakakaraan ay parang sabay-sabay ang iniisip mo tungkol sa pamilya at pera, huminga ka muna. Hindi mo kailangang ayusin ang buong buhay mo sa isang araw. Isa-isa. At bago tayo lumalim sa reading na to, gusto kong malaman mo na ang message na to ay para lamang sa Cancer na nakakaramdam na may connection dito. Kunin mo ang tumama sa'yo at iwan mo ang hindi para sa'yo. Cancer, may isang bagay dito na kailangan mong tignan ng mas malalim, hindi lang kung magkano ang pumapasok at lumalabas na pera, kundi kung saan mo talaga binibigay ang energy mo at kung sino ang tunay na nagbibigay din ng pabalik sa'yo. Cancer, pagdating naman sa love, may energy dito na hindi mababaw. Parang may feelings na hindi basta nawawala kahit sinusubukan mong maging praktikal. At ang unang pumapasok sa intuition ko, may isang connection na may emotional weight at pwedeng may taong nagbibigay sa'yo ng mixed feelings o may situation na hindi mo pa lubos maipaliwanag kung saan talaga papunta. May energy ng isang taong marunong lumapit kapag gusto niyang magpakita ng affection. Pwedeng sweet,
expressive, o marunong magsabi ng gusto niya. Pero Cancer, ang mahalaga rito ay huwag mong tingnan lamang kung ano ang sinasabi ng isang tao. Tingnan mo kung consistent ba ang ginagawa niya. Kasi may choice ang energy dito eh. Parang may kailangan kang piliin, hindi lamang sa pagitan ng dalawang tao, kundi minsan sa pagitan kung ano ang gusto ng puso mo at kung ano ang alam mong deserve mo. At alam mo, Cancer, kapag mahal mo, malalim. Hindi ka basta-basta nagbibigay ng emotional access. Pero kapag nagbigay ka na, pwedeng mahirap umatras kahit alam mong may mga bagay na hindi na komportable para sa'yo. May isang energy rin na nagsasabing bumabalik ang confidence mo sa sarili. Mas napapansin mo ngayon kung paano ka tratuhin. Mas nararamdaman mong hindi naman siguro sobra ang hinihingi ko. Gusto ko lang ng respeto, clarity at consistency. At tama yun. Hindi mo kailangang habulin ang isang connection para lang patunayan na mahalaga ka. Kung may relationship ka ngayon, magandang panahon ito para maging honest sa communication. Hindi kailangan ng away. Sabihin kung ano ang kailangan mo nang hindi iniipon hanggang sa mapuno ka. Kung single ka naman, wag mong i-base ang attraction sa intensity lamang. May taong pwedeng exciting, pero ang mas mahalaga ay kung kaya ba niyang magbigay ng emotional stability. Cancer, chemistry is not the same as security. At pagdating naman sa career, ibang energy ang lumalabas. Mas seryoso, mas structured, parang may gusto kang ma-achieve professionally. Pero may pakiramdam na may isang bagay na hindi pa tuluyang nagsasara o hindi pa naayos. Pwedeng trabaho na matagal mo nang pinag-iisipan, isang project na paulit-ulit na nade-delay, isang application, business plan, career decision, o isang goal na parang nasa isip mo pa rin kahit matagal na. At dito, ang message ko sa'yo, huwag mong isipin na dahil mabagal, ibig sabihin wala ng progress. May mga bagay na kailangan lang ayusin bago tuluyang gumalaw. May possibility din na kailangan mong bumalik sa basics, skills, credentials, experience, discipline o isang system na dati mo nang alam pero hindi mo napapansin. At Cancer, huwag mong sayangin ang professional energy mo sa unnecessary conflict. Kung may workplace tension, competition, misunderstanding, o taong mahilig makipagtalo, piliin mo kung alin talaga ang worth ng attention mo. Hindi lahat ng confrontation kailangan mong panalunan. Minsan, ang pinakamalakas na move ay manatiling professional. Gawin ng maayos ang trabaho mo at huwag ibigay ang peace of mind sa taong gustong guluhin ka. May isang cycle sa career na parang gusto mo nang tapusin, pero bago mo tuluyang isara, tanungin mo muna ang sarili mo. Talaga bang ayaw ko na rito o pagod lang ako sa paraan kung paano ito nangyayari? Magkaiba yun ha. At kung may career opportunity na matagal nang hindi umaandar, tignan mo kung ano ang kulang. Huwag agad isipin na rejected ka ng universe. Baka may kailangang baguhin sa approach mo. Cancer, ang energy mo ngayon ay hindi tungkol sa pagmamadali. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas malinaw. Sa love, piliin ang consistency kaysa puro intensity. Sa career, piliin ang direction kaysa sa pressure. At sa parehong area ng buhay mo, huwag mong kalimutang tanungin, nakakatulong ba talaga ito sa peace at future na gusto kong buuin? Dahil kapag nagsimula kang pumili mula sa self-respect
At hindi mula sa takot na mawalan, ibang-iba ang magiging desisyon mo. Cancer, pagdating naman sa health at body energy, ang unang pumapasok sa intuition ko ay parang ang katawan mo ay humihingi ng mas maayos na pakikinig. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect, mas tungkol ito sa mga maliliit na senyales na minsan binabaliwala mo dahil marami kang iniisip. Parang may tendency kang sabihin sa sarili mo na mamaya na, kaya ko pa naman. Pero Cancer ha, minsan hindi naman talaga sinasabi ng katawan na hindi mo kaya. Sinasabi lang niya na kailangan mo ring alagaan ang sarili mo. May energy dito na pagod na. Hindi lang physical. Yung tipong natutulog ka pero parang hindi pa rin fully rested ang pakiramdam o kaya naman tahimik ka sa labas pero ang daming tumatakbo sa isip mo. At kapag masyadong maraming emotional responsibilities, minsan katawan ang unang nakakapansin. Kaya kung lately mas mabilis kang mapagod, mas kailangan mong maging conscious sa pahinga, pagkain, hydration, movement at routine mo. Hindi ko gustong takutin ka sa reading na to. Hindi ito diagnosis. Kung may nararamdaman kang persistent, kakaiba o lumalala, magpatingin ka sa healthcare professional at huwag umasa sa tarot or intuitive reading para malaman kung ano ang medical causes. Ang energy reading lang na nakukuha ko ay kailangan mong maging mas intentional sa katawan mo. Cancer, may isang bagay din akong napapansin, emotional stress. Kapag may iniisip ka tungkol sa pamilya, pera, relationship o career, pwedeng dala-dala mo siya kahit tapos na ang conversation. Minsan, nakahiga na ang katawan mo pero hindi pa nagpapahinga ang isip mo. Kaya subukan mong magkaroon ng moments sa araw na wala kang kailangang ayusin para sa ibang tao. Kahit ilang minuto lang, tahimik, huminga, maglakad, uminom ng tubig. Ilagay muna ang phone at hayaan mong bumaba ang tension ng katawan. Sa body energy naman, may message tungkol sa balance. Huwag puro work tapos puro pahinga. Huwag ding puro restriction tapos biglang sobra. Mas bagay sa'yo ang sustainable routine. Yung kaya mong gawin kahit ordinaryong araw. Hindi kailangang extreme. Kung gusto mong gumalaw, magsimula sa kaya mong panindigan. Yung kailangan mong ayusin ang pagkain, gawin ng gradual. Kung kulang ka sa tulog, tingnan kung saan mo pwedeng bawasan ang unnecessary stimulation bago matulog. At Cancer, may isang intuitive message dito na gusto kong idiin. Huwag mong hintayin na maubos ka bago mo bigyan ng sarili mo ng pahinga. Hindi selfish ang pag-aalaga sa katawan dahil kung ikaw ang laging nagbibigay sa pamilya, trabaho, relationship at ibang responsibilities, kailangan may natitira ring energy para sa sarili mo. At may isa pang bagay, kung may habit kang sobrang pag-iisip bago matulog, subukan mong wag dalhin ang lahat ng problema sa kama. Hindi lahat ng kailangang masolve ngayong gabi. May mga bagay na mas malinaw kapag nakapagpahinga ka. Cancer, ang katawan mo ay hindi kalaban mo. Kapag may nararamdaman kang pagod, pakinggan. Kapag kailangan mong magpahinga, magpahinga. Kapag may sintomas na hindi nawawala, magpa-check. At kapag okay ka naman physically, huwag mong hintayin magkaroon ng problema bago magsimulang alagaan ng sarili. Ang pinaka-message ko sa'yo dito, alagaan mo ang katawan mo na parang mahalaga siya. Dahil mahalaga siya ha, at habang inaayos mo ang outer responsibilities mo, huwag mong kalimutang may inner world ka rin na nangangailangan ng tahimik na pahinga at gentleness. At ang angel message mo para sa linggong ito ay 1-2-1. Ito ay tungkol sa pagkuha ng initiative, optimism, communication at pagkilala sa blessings na nasa paligid mo. Cancer, parang may reminder dito na huwag mong hintayin na maging perfect ang lahat bago kumilos. Kung may bagay kang gustong ayusin, magsimula sa kaya mong gawin ngayon. Kung may kailangan kang sabihin, sabihin ng maayos. Kung may opportunity na kailangan mong pag-isipan, huwag mong agad
agad i-reject dahil lang hindi mo pa nakikita ang buong picture. At higit sa lahat, huwag mong kalimutang bilangin kung ano ang meron ka ngayon. Kasi minsan kapag pagod tayo, puro kulang ang nakikita natin. Pero kapag huminto tayo sandali, mapapansin natin na may mga taong nandyan, may skills tayo, may experience tayo, may lessons tayong matututunan at may mga bagay na nalampasan na rin natin. Ang 1221, kumilos ka pero wag mong kalimutan ang gratitude. Minsan sapat nang malaman mo kung ano ang susunod na tamang hakbang para sa iyo ngayon. Cancer, kung may tumama sa reading na to, kunin mo. Kung may hindi tumugma sa buhay mo, iwan mo. Hindi kailangang pilitin ang message para mag-fit. At kung may nakita kang angel number pagkatapos mong mapanood to, observe mo kung anong situation ang nangyayari sa paligid mo. Baka doon mo mas maintindihan kung bakit paulit-ulit itong lumilitaw sa'yo. Maraming salamat, Cancer, sa oras, sa tiwala mo, at sa patuloy na pakikinig sa mga readings natin. Kung nakaka-resonate sa iyo ang reading na to, maaari mong iwan sa comments ang 1221 bilang reminder sa sarili mo na kumilos ng may intention, pahalaga ng meron ka, at huwag kalimutang makipag-communicate ng maayos. At kung gusto mong suportahan ang channel, malaking bagay sa akin ang like, comment, at pag-subscribe. At kung gusto nyo po ng personal reading, maaari po kayo mag-message sa akin. Hindi po ako ang unang nagme-message sa inyo para mag-alok ng readings. Ang aking contact info ay naka-pin sa comment, description, at photo profile. Salamat, Cancer. Ingat ka palagi at sana kahit gaano ka ka-busy sa pag-aalaga sa ibang tao, huwag mong kalimutang alagaan din ang sarili mo. Kunin mo lamang ang mensaheng para sa iyo. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli nating reading.